Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1181, patay ka ngayon, kaya hindi mo sila makuha. Si Zhou na kumbansihin ng ibang tao na salakayin ang kabilang tulay. Bukod kay Lin Feng, 3 sa 4 na pinakamagandang babae sa rehiyon ang naroon, pati na rin si Meng Qi. Si Zhou na tinawag sila ng ilang mga tao na 4 na pinakamagandang babae sa probinsya, hindi kasama siya sa mga rangkang. Ang mga silhouette ng maraming tao ay kumikislap. Iyon ang unang araw sa bagong antas kaya nagkaroon sila ng oras upang suriin kung kakayanin nila ang pressure. Kahit na ilang tao lang ang nagawa nilang alisin, sulit na sulit iyon dahil magkakaroon pa ito ng mas maraming pagbubukas mamaya. Tumingin si Jun Moshi sa mga taong iyon at malamig na sinabi. Halika at lumaban. Bumangon siya sa hangin. Siya ay nakasuot ng magagandang sara at ang kanyang walang kamatayang chi ay gamulong sa mga alon sa hangin. Kung maaari mong alisin ang mga ito ay magkakaroon ka ng pagkakataon na magpatuloy sa unahan. Kung atakihin mo kami, kalunos-lunos ang kahihinatnan nito. Sabi ni Zhang Renyu, mamatay. Ang karamihan ng tao ay naglabas ng nakakatakot na enerhiya. Bumangon sa ere sina Meng Qing, Xiao Dai, Huang at Fulong. Masyadong maliit ang bagong lugar, kaya hindi sila makatayo doon at lumaban. Tiningnan ni Feng Zuan ang nangyayari at tumalon din sa ere. Mula sa kanyang likuran, lumitaw ang isang phoenix. Ano? Sasalakayin sila ni Feng Zuan. Nagulat na sabi ni Zhang Renyu. Si Feng Zuan ay mukhang walang pakialam, tumingin lang siya kay Lin Feng nang walang sinasabi. Minsan na siyang tinulungan ni Lin Feng, kaya kailangan niyang suklian ang kabaitang iyon. Dahil sa ganoong paraan, mag-away tayo. Mukhang hindi masaya ang karamihan. Kung gustong lumaban ni Feng Zuan, ano? May 6 na cultivator lamang sa kanilang panig at 9 sa kanilang sarili. Kung makokontrol ni Zhang Renyu si Jun Moshi, magiging mas madali ang labanan. Patayin ang pinakamahina. Walang pakialam na sabi ni Zhang Renyu. Pagkatapos kaagad, lumitaw ang gintong chi at isang dambuhalang kamay ang nagbanta kay Lin Feng. Kasabay nito, lumitaw ang isang napakalaking dragon na apoy na nagbubunyag ng mga pangil at nag-aantok ng mga kuko. Ang lahat ay umaatake sa parehong oras ngayon. Matalim na phoenix, nakamamatay na teknik. Sigaw ni Feng Zuan. Pagkatapos ay lumitaw ang isang dambuhalang phoenix at binura ang kalangitan. Naglabas dito si Meng Qing ng malamig na enerhiya at mga snowflake na nagsimulang lumutang sa hangin. Malakas din si Xiao Dai. Ang kanyang chi ay parang gininto ang ulan na bumababa mula sa langit, ngunit ito ay napakatalim. Ang mga taong iyon ay tila minamaliit si Xiao Dai at ang iba pa. Sa sandaling iyon, si Zhang Renyu, na hindi umaatake sa buong panahon, ay ngumiti at nagsabi. Ipapakita ko sa iyo, kaya ko silang patayin sa isang putok. Yung anak sa labas. Naisip ng karamihan. Napakawalan Jia. Naghintay siya ng isang mahalagang sandali upang salakayin at nakawin ang kanilang mga buto ng kapalaran. Ngunit wala silang magagawa tungkol dito sa puntong ito. Isang tao na lang ang hindi pa lumalaban. Lin Feng. Nakatayo siya sa likuran at nanunood na may malamig na ngiti sa labi. Inilabas niya ang kanyang busog at itinutok ang 8 palaso dito. Meng Qing. Sigaw ni Lin Feng. Naiintindihan ni Meng Qing. Snow Sea. Nabalot ng niebe ang mga taong iyon at parang nilalamig sila. Kasabay nito, nagpaputok si Lin Feng ng 8 sumisipol na arrow na puno ng nakakatakot na enerhiya ng apoy. Ang kakilakilabot na hiyawan ay tumunog habang ang 2 tao, ang pinakamahina, ay agad na namatay sa pamamagitan ng mga palasong iyon. Ngayon, 6 na lang ang natitira. Mamatay. Sigaw ni Jun Moshi. Naglabas siya ng hindi kapani-paniwalang enerhiya at biglang, tumalsik ang dugo habang namatay ang isang tao. Ang labanan ay biglang naging balanse sa mga tuntunin ng mga numero. Ngayon, ito ay isang patas na laban. Sabi ni Lin Feng. Inalis niya ang kanyang pana at naglabas ng isa pang banal na sandata, isang halberd na may nakakatakot na chi. Lalong naging malamig ang ekspresyon ng mukha ni Zhang Renyu, yung lalaki. Inatake ni Meng Qing ang isang tao at pinalamig siya, pagkatapos ay agad na tumalon si Lin Feng at pinutol ang ulo ng taong iyon gamit ang kanyang halberd. Habang nangyari iyon, ang phoenix ni Feng Zuan ay kumakaway sa isang tao at patuloy na umaatake sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang pag-iwas sa mga pag-atake nito, gayunpaman, isang halberd ang bumangga sa kanya at napatay siya. Umatras si Lin Feng pagkatapos patayin ang taong iyon, ayaw na niyang lumahok sa labanan. Katatapos lang niyang gawin ang sinabi ni Zhang Renyu, umatake at pumatay ng mga tao sa isang welga. Zhang Renyu, hindi ka pa rin ba lumalaban? Galit na sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Namutla ang kanyang mukha. Bigla siyang inatake ni Lin Feng at ngayon ay wala nang masyadong tao. Gayunpaman, pinili pa rin ni Zhang Renyu na huwag lumaban. Isang mapanirang enerhiya ang tumaas sa hangin, pagkatapos ay umihip ang malakas na hangin at sumabog ang ulo ng taong iyon. Ang ingay. Sabi ni Zhang Renyu na mukhang masama. Si Huang Fulong, na ngayon ay nasa harap ni Zhang Renyu, ay nagulat nang makita niyang pinapatay niya ang isang kalaban ng napakabilis. Bastos. 2 cultivator na lang ang natira at ang kanilang chi ay magulo dahil sila ay nagpapanik sa puntong ito. Sa oras na ito, huminahon na si Yuan Fei at ang labanan ng Thunderbird. Wala sa kanila ang nagkaroon ng kalamangan. Kinokontrol ng Thunderbird ang abstruse energies, ngunit si Yuan Fei ay may hindi kapani-paniwalang pisikal na lakas.
Sa huli, nagawa niyang mapaatras ang Thunderbird. Napaatras si Zhang Renyu nang makita niyang pasulyap-sulyap si Yuan Fei. Pagkatapos, tumingin siya kay Lin Feng na may malamig na ngiti at sinabi, "Magandang pamamaraan, gayunpaman, mas may kakayahan ako kaysa sa iyo at iyon ang dahilan kung bakit dapat akong pumunta sa susunod na antas. Nakakalungkot lang na maraming tao dito ang nagpoprotekta sa iyo, sa ibang lugar lang ako makakapunta." Pagkatapos ay lumipat si Zhang Renyu sa isa pang tulay. Nagpapanik na ngayon ang mga umalis. Noong una ay gusto nilang dumaan sa kanilang tulay, ngunit ngayon ay dadaan na sila ni Zhang Renyu. Kasuklam-suklam at walang hiya. Hindi ka dapat magpatuloy sa susunod na antas. Mapanuksong sabi ni Chi Jiao habang nakatingin kay Lin Feng. Tumiti si Lin Feng nang walang pakialam at tumingin kay Yuan Fei. "Yuan Fei, tapos na tayo dito sa tingin ko. Maaari tayong bumalik kung kailan natin gusto ngayon. Hindi ba dapat pumunta tayo sa ibang tulay para matuto tungkol sa iba pang uri ng abstruse energies?" Tumiti si Yuan Fei at sinabing, "Sige, alis na tayo." Pareho silang umangat sa ere at pumunta sa isa pang tulay. Inalis ni Lin Feng ang kanyang halberd at sa halip ay kinuha ang kanyang TNG sword. Pagkaraan ng ilang segundo, dumaong sina Lin Feng at Yuan Fei sa gilid ng walang laman na tulay sa kalawakan. "Gusto kong magsanay ng paglilinang dito sa loob ng ilang araw," sabi ni Lin Feng na mahinahong tumatawa. "Walang problema, mananatili ako sa iyo," sabi ni Yuan Fei na tumango. Si Chi Jiao, na may bahagyang ngiti, ay malamig na sinabi, "Napakalakas ng loob, talagang naglakas loob kang makibahagi sa ating tulay." Ang iba ay galit na tumingin kay Lin Feng. "Di ba gusto din nilang pumunta sa tulay natin? Bakit hindi kami nakarating sa iyo? Tsaka ilang araw na lang ako magpapapractice ng cultivation dito, yun lang. Wala kaming balak na salakayin ang tulay mo," sabi ni Lin Feng na may maningning na ngiti, na parang normal lang ang sinabi niya. Ngunit ang mga taong iyon ay hindi kasing dali. "Minamaliit ka ng taong iyon, kaya dapat mong lutusin ang isyu sa iyong sarili," sabi ni Chi Jiao sa malamig na paraan. Sabi ng isa sa malalakas na cultivator sa tulay. "Hindi ka natatakot dahil may nagpoprotekta sa iyo. Pero interesado ako sa armas mo. Gusto mong magdala ng sarili mong pagkasira." Ang taong iyon ay biglang naglabas ng mga mapang api na enerhiya at nagkondense ng walang laman na enerhiya sa espasyo sa kanyang kamay. Pagkatapos ay itinapon niya ang sarili kay Lin Feng. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at walang pakialam na tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap habang sinasabi niya, "Marunong din akong gumamit ng mga walang laman na enerhiya sa espasyo." Slash. Isang banayad na tunog ang kumalat sa hangin, na parang masisira ang kapaligiran. Ang mga tao ay nanunood habang ang nakasisilaw na walang laman na enerhiya sa kalawakan ay nagbanggaan. Boom boom. Kumalat sa hangin ang mga dagandong at pagkatapos, natigilan ang mga tao nang makita nilang biglang sumabog ang lalaking ng provoke kay Lin Feng. Patay na siya. "Totoo na mayroon akong mga banal na sandata, sa kasamaang palad, patay ka ngayon kaya hindi mo ito makuha," sabi ni Lin Feng, binasag ang nakakatakot na katahimikan. Ang walang kapantay na martial god unang yugto. Kabanata 1182, Purple Fate Seeds. Isang strike. Ang karamihan ay namangha. Napatay ni Lin Feng ang kanyang kalaban sa isang welga. Ang bastard na iyon ay nagtago ng kanyang lakas. Ang espadang iyon ay naglalaman ng walang laman na lakas ng espasyo pati na rin ang mga dumadagandong na enerhiya. Nagalit ang tao. Taglay ni Lin Feng ang mga kapangyarihang iyon noong labanan noon, ngunit sa halip na gamitin ang mga ito, umasa lamang siya sa kanyang halberd at pana. Hindi inaasahan ng karamihan na magiging ganoon kalakas si Lin Feng nang hindi gumagamit ng anumang banal na sandata. Chi Jiao ay nagulat din gaya ng iba. Minamaliit niya siya. Nakapatay si Lin Feng ng ilang tao at nakapatay siya ng napakalakas na cultivator, kaya ngayon ay mayroon na siyang 9 na asul na buto ng kapalaran sa kanyang ikatlong mata. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon siya ng Purple Fate Seeds, na nangangahulugang magkakaroon siya ng 10 milyong Fate Seed. Kung papatayin ko siya, magkakaroon ako ng Purple Fate Seeds. Baka sakaling makapunta ako sa pinakasentro na espesyal na lugar at baguhin ang aking kapalaran magpakailanman. Nag-iisip ng maraming tao sa kasakiman. Sa sandaling nasa gitnang lugar, mayroong isang espesyal na uri ng kulog na lumikha ng maraming mga abstruse na tablet sa bawat hampas. Gayunpaman, kung gusto nilang tumayo sa gitna, kailangan nilang magkaroon ng isang hindi kapanipaniwalang malakas na pisikal na katawan. "Gusto mong kunin ang aking Vitality Bridge, ngayon, bigyan mo ako ng iyong kapalaran at hindi kita papatayin," sabi ni Lin Feng na ngayon ay dahan-daang umaangat sa ere. Hawak niya ang kanyang TNG sword at nakaharap sa ilang malalakas na cultivator na natitira. Ang mga tao ay namangha. Pinagbantaan sila ni Lin Feng. Nayabang. Kahit na ang kanyang espada ay naglalaman ng nakakatakot na enerhiya ng kulog, ano? Ito ay isang 6 sa isang laban. Naisip ba ni Lin Feng na kaya niyang salungatin ang mga batas ng pisika sa lakas ng ika-6 na layer ng TNG? Patayin siya. Isang shot, durugan mo siya at kunin ang kanyang kapalaran. Mabilis na lumitaw ang mga nakakatakot na enerhiya. Si Lin Feng ay baliw na banta sila ng buo. Dimensional Blade, mamatay. Sabi ng isang tao na nagtataas ng talon na naglalaman ng mga walang laman na enerhiya sa espasyo.
Ang talon na iyon ay maaaring pumutol sa hangin at ang mga walang laman na enerhiya sa espasyo ay nagpahusay sa bilis nito. Sa pamamagitan ng mga abstruse energies, ang talon na iyon ay maaaring mag-teleport mismo. Mamatay, walang laman na espasyo. Sigaw ng iba. Mabilis na napalibutan si Lin Feng ng mga enerhiyang ito. Tumalon si Lin Feng pasulong habang pinapakawalan ng puwersa mula sa lupa at langit. Million Sword Fusion. Biglang, 1,000,000 espada ang lumitaw sa hangin, ngunit sa isang iglap, sila ay naging isa. Sinira ng sword energies ni Lin Feng ang kulungan ng mga energies sa paligid niya at naglabas ng nakakasilaw na purple thunder energies palabas. May sumigaw ng nakakatakot. Sumabog ang kanyang ulo at nagkawatak-watak ang kanyang katawan. Ang mga nagbabantang enerhiya ay lumitaw mula sa likod ni Lin Feng. Ginamit niya ang kanyang Xiaoyao agility technique pati na rin ang kanyang level 9 wind intent na umiwas. Ang pag-atake mula sa likuran ay nagpapayanig sa lupa, ngunit ang espada ni Lin Feng ay biglang binaril sa taong iyon. Bumalik. Namutla ang mukha ng taong iyon. Nakakatakot ang espadang iyon, tila nabubuhay at nakakalunok pa ng lakas ng kulog. Tubo. Ang nakakasilaw na kulog na enerhiya ay naglabas ng mga paputok na tunog. Ang TNG sword ay sumisipol habang papalapit ito sa kanyang ulo at tinusok ito. Patay ang isa pang malakas na cultivator. Slash, slash. Papalapit na kay Lin Feng ang mga tunog ng sipol ng blade. Ang isa pang malakas na cultivator ay lumitaw sa harap ni Lin Feng na may hawak na isang walang laman na bolang kristal sa kanyang kamay. Ang buhok ni Lin Feng ay lumilipad habang inilalabas niya ang kanyang halberd at tumalon pasulong, pinalalakas ang lahat ng pisikal na lakas sa kanyang katawan. Para bang may nahulog na bundok mula sa langit. Nagbanggaan ang kanyang halberd at ang walang laman na bolang kristal, gayunpaman, isang bolang kidlat ang bumagsak sa dibdib ng kalaban ni Lin Feng, kaya napahiyaw siya ng husto. Pagkatapos nito, nagpatuloy sa paggalaw ang halberd at nasugatan ang kanyang katawan. Mamatay. Isang walang katapusang dami ng enerhiya ang nakapalibot kay Lin Feng. May tao sa likod ni Lin Feng at nakangiti ng masama. Pagkatapos ng lahat, si Lin Feng ay walang 3 ulo at 6 na braso, hindi niya kayang gawin ang 10 bagay ng sabay-sabay. Dumudugo na ngayon si Lin Feng, ngunit inilabas niya ang kanyang armor. Mukhang nataranta ang kalaban dahil ang baluti na iyon ay napapalibutan ng mga lilang enerhiya. Ang kaaway ay walang paraan para patayin si Lin Feng ngayon. Mamatay. Galit na sigaw ng kalaban. Ang nakakatakot na kidlat ay bumagsak sa kaaway ni Lin Feng. Kasabay nito, mabilis na tumalikod si Lin Feng at nag-condense ng dumadagandong na enerhiya sa kanyang kamao. Pagkatapos, sinuntok niya ang kalaban sa harap niya. Sa parehong oras na iyon, may inaatake ng TNG sword na tila buhay at maaaring umatake sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng sarili nitong malakas na enerhiya. Sa isang iglap, sa 6 na malalakas na cultivator, isa na lang ang natira. 5 tao ang napatay sa napakaikling panahon. Nagulat ang mga tao, nahihilo pa sila. Paano magiging nakakatakot ang isang cultivator ng ika-6 na layer ng TNG? Ilang uri ng layunin ang alam niyang gamitin. Ang mga tao ay namangha. Sumasabog na dumadagandong na enerhiya, nakakasira ng atmosfera na walang laman ng mga enerhiya sa espasyo, nakakapasong mainit na apoy na enerhiya, napakabilis na lakas ng hangin. Alam na niya ang 4 na uri ng enerhiya. At saka, pumunta si Lin Feng sa Vitality Bridge, kaya naintindihan din niya ang Vitality Energies. Imposible. Sa anumang kaso, iyon ay layunin lamang, kaya hindi ito binibilang. Para mabilang ito, kailangan niyang gawing abstruse energies ang mga iyon sa hinaharap. Maraming mga henyo na nakauunawa sa 5-6 na uri ng layunin ay nagawa lamang na gawing abstruse na enerhiya ang 3. 4 na uri ng abstruse energies ay kahanga-hanga. Ano man ang mangyari, hindi nila akalain na si Lin Feng ay maaaring maging isa sa 10 pinakamalakas na cultivator ng probinsya. Ang huling natitira ay nakatingin kay Lin Feng ng masama. Nagkaroon siya ng hindi mapakali na pakiramdam noon dahil nakangiti si Lin Feng pabalik sa kanya. Mamatay. Isang salita lang ang sinabi ni Lin Feng. Ang kanyang TNG sword ay naglabas ng galit na mga tunog ng pagsipol at ang mga dumadagandong na enerhiya ay naglalabas ng mga tunog ng pagsabog. Namutla ang mukha ng malakas na cultivator. Nagsagawa siya ng ilang mga seal ng kamay at biglang naging isang ilusyon, mga banayad na tunog ang narinig ng siya ay naging transparent. Ang TNG sword ay tumusok sa kanya, ngunit hindi siya nito pinatay, halos parang dumaan ito sa isang hologram. Galit na galit siyang sumigaw at itinapon ang sarili kay Lin Feng. Ito na ang kanyang huling pagkakataon. Si Lin Feng ay tumalon pasulong, pinakondense ang natural na puwersa ng lupa at langit. Itinaas niya ang kanyang kamao at ginamit ang kanyang gigantic holy spell, na naging dahilan upang ang kanyang kamao ay kasing bigat ng bundok. Sirain. Galit na sigaw ng kaaway ni Lin Feng. Wala kang anumang pagkakataon. Sabi ni Lin Feng na pinagsasama-sama ang 3 iba't ibang uri ng enerhiya sa kanyang kamao, pati na rin ang mga natural na puwersa. Mamatay. Ang TNG sword ni Lin Feng ay bumalik na parang bumirang at tumagos sa ulo ng kanyang kalaban. Sumabog ang kalaban at ang kanyang mga buto ng kapalaran ay napunta sa 2 mata ni Lin Feng. Hinawakan ni Lin Feng ang kanyang TNG sword at dahan-daang tumalikod. Nakasilaw ang kanyang noo, tila naliligo sa lakas ng pagsabog.
Si Linfang ay mayroon na ngayong lilang buto ng kapalaran sa kanyang ikatlong mata. Ramdam ni Linfang ang pagtaas ng kanyang sigla, mas malakas ang pakiramdam niya kaysa dati. Tila, 10 milyong hiyas. Ang karamihan ay namangha. Nag-hallucinate ba sila? Kahit na ang 10 pinakamalakas na cultivator ng lalawigan ay hindi ganoon kadami. Si Linfang, isang cultivator ng ika-6 na layer ng Tianqi, ay mayroon na ngayong Purple Fate Seed. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1183, Celestial Thunders ang landas ng kaliwanagan. Ang sigla ay ang pinagmumulan ng buhay, kung walang sigla, walang iiral. At sa mga lilang buto na ito, pakiramdam mo ay mas nabubuhay ka, na parang nililinis ang iyong katawan mula sa mga dumi. Para akong ipinanganak na muli. Ang mundo sa paligid niya ay naging mas malinaw at mas naiiba. Mas lumakas din ang pakiramdam niya. Ang mga lilang buto ng kapalaran ay maaaring gumawa ng isang ordinaryong cultivator na maging kasing lakas ng isang dragon. Tumingon si Linfang at tumingin kay Zhang Renyu at lumitaw ang mga lilang ilaw. Tumiti si Zhang Renyu at sinabi, "Tinulungan kitang makakuha ng Purple Fate Seed, tingnan natin kung paano mo ako gustong pasalamatan. Sa iyong mga buto ng kapalaran." Sabi ni Linfang. Ang kanyang Tianji sword ay umangat sa hangin at kumulog. Bahagyang natapakan ni Zhang Renyu ang lupa at bumangon sa himpapawid, pagkatapos ay tumalon siya pabalik at lumapag ng 1,000 metro ang layo. "Brother Lin, huwag mong ubusin ang iyong sarili at panatilihin ang kaunting lakas. Maraming tao ang magnanais ng iyong lilang binhi." Sabi ni Zhang Renyu na nakangiti ng walang pakialam. Pagkatapos ay umalis siya patungo sa isa pang tulay. Walang kwentang cultivator, hindi mo man lang kayang akitin ng mga babae kaya ang magagawa mo na lang ngayon ay tumakas. Ang unang abstruse energy na pinag-aralan mo ay ang wind energy para makatakas ka. Mahinang sabi ni Yuan Fei. Ang bilis ni Zhang Renyu ay hindi ka panipaniwala, kaya malamang na gumamit siya ng wind abstruse energy. Tumanggo si Linfang. Napansin niya kung gaano kabilis din si Zhang Renyu. Ang kanyang Tianji sword ay bumalik sa kanya at lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Umupo siya ng naka-cross-legged at ipinikit ang kanyang mga mata, naramdaman ng walang laman na espasyo na abstruse na enerhiya. "Mamamatay ang mga ngahas na umatake sa akin." Malamig na sigaw ni Linfang. Ano ang isang hindi ka panipaniwalang mayabang na lalaki? Naglakas loob siyang magsanay ng paglilinang sa isa pang tulay at nagbabanta sa iba. "Maaari akong magsanay ng paglilinang kahit saan." Nakangiting sabi ni Yuan Fei. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ni Linfang, na lalong ikinagulat ng mga tao. Napaawang ang bibig ni Qi Zhaozhao. Nakatitig siya kay Linfang, ngunit kay Linfang, wala siya. Isa siya sa 4 na pinakamagagandang babae sa probinsya, kaya lahat siya ay talagang kaakit-akit. Bagamat iba si Linfang, ang tanging ginawa niya mula noong unang beses niya itong makita ay nakawin ang kanyang mga buto ng kapalaran. Qi Zhaozhao sa kanyang kapatid, si Qi Tiansheng na nakaupo sa harap ng karamihan. Walang gustong umupo sa tabi niya. Sinisikap niyang magsanay ng paglilinang hanggat kaya niya, nakikinabang mula sa mga pakinabang ng Fortune City, hakbang-hakbang. Ang mga tulay ay regalo mula sa Fortune City, paano niya hahayaang mawala ang ganoong pagkakataon? "Magsanay sa paglilinang hanggat kaya mo," sabi ng isang tao kay Qi Zhaozhao. Kumikislap ang mga mata niya at umaawang ang bibig. Naglakad siya patungo kay Qi Tiansheng at nagsimulang magsanay ng cultivation sa tabi niya. Nasa level 1 ang empty space intent ng kapatid niya, sa lalong madaling panahon, magiging level 2 na ito. Nagsimula na ring magsanay ang iba sa paglilinang. Sinabi sa kanila ni Linfang na hindi siya magtatagal doon, kaya hindi niya nanakaw ang kanilang mga bukas na lugar. Ang Celestial Thunders ay tumama paminsan-minsan, na naging sanhi ng pagbagsak ng mga abstruse na tablet mula sa langit. Nakakuha si Linfang ng maraming walang laman na mga abstruse tablet sa panahong iyon. Sa sobrang kapal at sagana ng mga walang laman na enerhiya sa espasyo, kasama ang mga tablet, ang kanyang walang laman na layunin sa espasyo ay antas siyang pagkatapos ng 20 araw. Binuksan niya ang kanyang mga mata at ngumiti. Pagkatapos ay bumalik sina Yuan Fei at Linfang sa kabilang tulay at ipinagpatuloy ang pag-aaral ng Vitality Energies. Vitality Intent lang ang hindi niya naiintindihan hanggang level 9. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, ipinagpatuloy niya agad ang pag-aaral nito hanggang sa matapos ang inilaan na oras. Sa pagtatapos ng 30 araw, 10 tao na lang ang natitira. Linfang, Meng Qing, Yuan Fei, Jun Moshi, Xiao Dai, Huang Fulong, Yiren Lei, Zhu Biao, Feng Zuan at Feng Li. Bueno, nakikita ng lahat ang 10 tao, ngunit sa hindi nakikita, may isa pang tao. Sa makatuwid, ang lahat ay may kakaibang ekspresyon ng mukha. Nainis si Linfang dahil ang 10 sa kanila ay naging maayos. Gayunpaman, ang dagdag ay maaaring isang watcher. Kung iyon ang kaso, umaasa si Linfang na magpapatuloy din siya. Sa tulay sa tabi nila, nag-aaway na ang mga tao. Si Qi Tiansheng ay tumigil sa pagsasanay sa paglilinang at pumatay ng ilang tao at ninakaw ang kanilang mga buto ng kapalaran. Hindi pinili ni Qi Tiansheng ang kanyang mga kalaban ayon sa kanilang lakas, pinili niya sila ayon sa bilang ng mga buto ng kapalaran na mayroon sila at hindi niya sila binigyan ng anumang pagkakataon. Walang awa ang ganoong uri ng malalakas na cultivator, ginamit nila ang mga bangkay bilang stepping stone para lumakas.
hindi lang si Chi Tiansheng. Ang mahusay na Oriental Greenfinch Rock ay pareho sa kanyang tulay. Gayunpaman, pumatay lamang siya ng mga tao at maawain sa ibang mga hayop. Lahat naman, hindi ako katulad ng iba, ayokong lumaban. Gayunpaman, mayroon kaming 11 tao kaya dapat naming lutasin ang problemang iyon. Sabi ni Hirenlei na nakangiti ng nakakaakit. Huwag kang mag-alala ate, hindi ko na itutuloy. Nakangiting sabi ni Feng Li. Pagkatapos ay sinabi niya. Kakarating ko lang upang makita ang aking kapatid na babae, ang susunod na antas ay hindi na magiging kasing saya, kaya hindi ako pupunta. Pagkatapos noon, naglakad na siya pabalik. Dahil gusto mong sumuko, nalutas ang problema. Sabi ni Hirenlei na nakangiti sa maningning na paraan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lin Feng sa mapang-akit na paraan. Umiling si Lin Feng, isang makahulugang sulyap mula kay Hirenlei ay sapat na para bumagsak ang sinumang tao. Kung matututo siya ng mga abstruse energies, mas nakakatakot siya. Ang mga taong hindi gaanong determinado ay madaling matalo sa kanya. Nagsimulang manginig ang mga ilusyon sa tulay. Oras na, si Hirenlei at ang iba ay nagpatuloy sa susunod na antas habang ang tulay sa likod nila ay gumuho. Ngayon, ang 10 tulay ay pinagugnay at naging isang dambuhalang, sinaunang larangan ng digmaan. Ang mga nakakatakot na enerhiya ay bumagsak sa kalangitan at tumama ang kidlat sa lupa. Ang mga vertical na tulay ay humantong sa mga espesyal na lugar at ang bawat tulay ay maaaring humantong sa isang espesyal na lugar. Halimbawa, ang tulay ni Lin Feng ay humantong sa pinagmumulan ng buhay. 100 tao ang naiwan sa kabuuan at lahat sila ay nagkaroon ng pagkakataong pumunta sa mga espesyal na lugar na iyon. Gayunpaman, hindi lahat ay nagpatuloy sa napaka-brutal ng mga energies doon kaya may mga namatay agad. Mag-ingat ka, susubukan ko muna. Sabi ni Lin Feng sa kanyang mga kaibigan. Tumanggo ang lahat. Tumalon si Lin Feng at biglang, isang hindi kapani-paniwalang pagulan ng enerhiya ang sumalakay sa kanyang katawan. Kabom! Tinamaan ng kidlat ang ulo ni Lin Feng. Gayunpaman, pinrotektahan siya ng kanyang lilang binhi habang naliligo siya sa mga lilang ilaw na iyon. Patuloy ang pag-agos ng Purple Thunder sa buong katawan niya, na parang naliligo. Biz! 2 sipol ang narinig sa itaas habang si Mo Pang ay tumaas sa ere. Ang kanyang katawan ay gawa sa ginto at siya ay mukhang isang banal na ibon. Ang dakilang Oriental Greenfinch Rock. Tumalon din ang Thunderbird at damaloy sa kanyang katawan ang sumunod na kidlat. Gusto niya ang pakiramdam na iyon. 3 tao na ngayon ang nakarating sa gitna ng larangan ng digmaan. Ngunit ang mga espesyal na lugar na iyon ay nasa itaas ng larangan ng digmaan. Mukhang kakayanin ko dito, isip ni Lin Feng. Tanging ang mga makatiis lamang ang may hindi kapani-paniwalang malakas na pisikal na lakas. Dahan-daang naglakad si Lin Feng. Parang narating na niya ang langit. Hindi siya tumigil, sa kabila ng nakakatakot na lakas, at hindi nagtagal ay nakarating siya sa gitnang lugar. Pagkatapos ay tumigil si Lin Feng at itinaas ang kanyang ulo. Iyon ang pinakasentro ng lugar kung saan dumadagandong ang mga kulog sa kalangitan. Sa bawat oras na sila ay hamampas, ito ay nasa gitnang lugar na ito. Ang mga lilang ilaw ay patuloy na umaatake sa kanyang katawan. Para siyang nakikipaglaban sa langit. Lin Feng. Nakatitig si Yuan Fei kay Lin Feng na parang baliw. Lahat ng iba ay nakatingin kay Lin Feng. Nabaliw ba siya? Kahit na mayroon siyang lilang buto, tiyak na hindi iyon sapat. Boom boom boom. Patuloy na bumagsak ang purple lightning sa kanyang katawan. Gumagundong at mga pagsabog sa bawat oras. Boom. Lumuhad siya at umubo ng dugo. Masakit ang kanyang ulo at halos hindi na siya makahinga. Naka-cross-leg siya at itinaas ang ulo para tumangala sa isang black hole. Tumiti siya, na parang baliw at nagsabi. Mga kulog ng celestial, ituro mo sa akin ang landas ng kaliwanagan. Patuloy ang pagbagsak ng mga kulog sa kanyang katawan. Kung wala sa kanya ang 10 milyong hiyas na iyon, siya ay namatay at naglaho ng hindi nag-iiwan ng bakas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1184, ang lakas ng sumasabog ni Lin Feng. Kahit na makayanan niya ang mga hampas na iyon, mawawalan ng kalahati ng buhay si Lin Feng sa tuwing sasampalin siya ng mga ito. Gayunpaman, ang lilang buto ng kapalaran ay agad na muling nabuo ang kanyang sigla sa bawat oras. Kaliwanagan, anong baliw? Desidido talaga siya pero, naisip ng karamihan. Kabom! Isa pang kidlat ang tumama sa katawan ni Lin Feng at napailing siya ng marahas. Nanginginig ang mga kalamnan ni Lin Feng. Siya ay umubo ng dugo, ngunit muli niyang itinaas ang kanyang ulo, tumangala sa langit at sumigaw. Muli, isang malakas na enerhiya ang lumitaw sa kamay ni Lin Feng. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at naramdaman ang sumasabog at mapangwasak na dumadagandong na enerhiya. Ang bawat uri ng abstruse na enerhiya ay angkop para sa isang tiyak na uri ng personalidad. Ang mga malakas na enerhiya ay angkop para sa mapusok, paputok, at mapagmataas na tao. Kung natutunan ko ang malakas na enerhiya, gagawin kong parang mga bula ang aking mga kalaban. Bulong ni Lin Feng. Tinatamaan pa siya ng paputok na kidlat at damaloy ang kuryente sa buong katawan niya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nanginginig lang si Lin Feng at hindi na niluwa ang dugo. Dahan-dahan siyang tumayo, at sa pagitan ng kanyang mga kamay ay isang bowl ang kidlat.
Sa sandaling iyon, ang Thunderbird ay hindi masyadong malayo habang siya ay nakatitig kay Linfang. Ang kanyang mga mata ay duguan. Siya dapat ang may lilang buto ng kapalaran at ang nakadarama ng dumadagandong na enerhiya na napakalapit ng kanilang pinanggagalingan. Mamatay. Ang silweta ng Thunderbird ay kumikislap pagkatapos lamang natamaan ng ilaw si Linfang. Ang kanyang kamay ay puno ng dumadagandong na enerhiya at pinupuntiryan niya ang ulo ni Linfang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang idinilat ni Linfang ang kanyang mga mata at lumitaw ang dalawang nakasisilaw na lilang ilaw. Tunay na abstruse na enerhiya. Ang Thunderbird ay namangha. Nakikita niya ang walang kabuluhang enerhiya sa mga mata ni Linfang. Gayunpaman, siya ay nalilito. Munting ibon, subukan kong maglakas loob ka. Galit na sigaw ni Yuan Fei. Ngunit mabilis na sinabi ni Meng Qing. Ayos lang si Linfang. Nagulat si Yuan Fei, ngunit pagkatapos ay tumingin siya kay Linfang at nakita, mula sa kanyang mga mata, na siya ay maayos. Kapag may nang istorbo sa akin habang nagsasanay ako ng cultivation, papatayin ko sila. Malamig na sabi ni Linfang. Itinaas niya ang kanyang kamao, na kung saan ay milyon-milyong volts ng kuryente. Kailangang umiwas ang lahat dahil masyadong maliwanag ang kanyang enerhiya. Mamatay. Isang salita ang sinabi ni Linfang at sinuntok ang hangin sa direksyon ng Thunderbird. Ang sinaunang larangan ng digmaan ay marahas na nanginginig sa ilalim ng isang pag-ataking ito. Marahas na umungal ang Thunderbird nang maramdaman niya ang nakakatakot at masakit na enerhiya na gumagapang sa kanyang braso. Maririnig ang mga kaluskos na kumalat at ang kanyang kamao ay nagsimulang damyugo ng husto. Ikinapak niya ang kanyang mga pakpak at lumipad pabalik. Pagkatapos ay sinigawan niya si Linfang. Paano ang iyong pisikal na katawan ay mas malakas kaysa sa akin? Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Siya ay isang hayop na ang pisikal na katawan ay palaging malakas. Isa siyang Golden Thunderbird at nagtataglay ng Dark Gold Strength. Ang mga tao ay hindi dapat makipagkompetensya sa kanya sa mga tuntunin ng pisikal na lakas. Gayunpaman, isang sandali bago, naramdaman niya kung gaano kakilakilabot ang pisikal na lakas ni Linfang. Ang kamao ni Linfang ay naglalaman ng mapanirang abstruse energies kahit na ito ay nababad sa dugo. Mas malakas ka sa akin noon, pero simula ngayon, hihina ka na lang sa akin. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagkaroon ng matinding epekto sa pagtatanim ng Thunderbird. Nabaliw ang Thunderbird nang makita niya kung gaano tiwala si Linfang. Boom! Mas maraming kidlat ang tumama sa katawan ni Linfang. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa langit ng masama. Ibinuka niya ang kanyang bibig at diretsyong nilagok ang lakas ng kidlat. Ang kanyang katawan ngayon ay nagiging kulog mismo. Ang pisikal na lakas ay kahinaan ng mga tao, o hindi bababasa, ito ay dapat. Ang natitirang mga tao sa tulay ay hindi kilala si Linfang, ngunit mula sa sandaling iyon, maaalala nila siya. Sa ibang lugar sa larangan ng digmaan, may iba pang mga tao tulad ni Linfang na may mga lilang buto ng kapalaran, ngunit hindi sila determinado. Pinuno ng malalakas na kulog na iyon ang kanilang mga puso ng pag-aalinlangan. Thunderbird, kung hindi mo kayang patayin ang isang walang kwentang cultivator ng ika-6 na layer ng TNT, na sa ibabaw nito ay nakaka-impluwensya sa iyong layunin sa landas ng paglilinang, hindi ka karapat-dapat na maging isang bestial emperor. Sabi ni Mo Pang na ngayon ay nasa tabi ng Thunderbird. Ang buto ng kapalaran ni Mo Pang ay may nakasisilaw na lilang kulay. Nanginginig ang Thunderbird sa ilalim ng pangungusap na ito. Sinasabi sa kanya ni Mo Pang na bumalik sa kanyang katinoan at tandaan na kailangan niyang italaga ang kanyang buhay sa paglilinang. Brother Fang. Sabi ng isang mukhang ordinaryo. Ang kanyang balat ay itim at siya ay nakangiting walang pakialam, na nagpapakita ng halos palakaibigang anyo. Fu Hei, tiwala ako na naging maayos ka mula noong huli tayong nagkita. Sabi ni Linfang na nakangiting walang pakialam. Kahit na nakalusot lang si Fu Hei hanggang sa ikapitong layer ng TNT, hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni Linfang. Ayos lang ako. Noon pa man ay alam ko na ikaw ay isang pambihirang tao. Sabi ni Fu Hei na parang dati pa silang magkaibigan. Ganoon din ang tingin ko sa iyo, brother. Siya nga pala, ipinahiram ko sa iyo ang aking makalangit na siyam na kaldero ng dragon pati na rin ang apoy ng gintong uwak, kailan mo balak ibalik ang mga ito? Nakangiting sabi ni Linfang. Pagkatapos ay dinagdag niya. Naniniwala ako na nasa iyong manggas pa rin sila. Napaawang ang bibig ni Fu Hei. Malakas na nagsasalita si Linfang, kaya maririnig siya ng lahat. Brother Fang, gusto ko ang sense of humor mo. Magpapatuloy ako sa pagsasanay sa paglilinang ngayon. Kung ganoon, alis na ako. Sabi ni Fu Hei. Pagkatapos ay bumangon siya sa hangin, gusto niyang pumunta sa espesyal na lugar ng apoy. Tumiti si Linfang sa isang maningning na paraan. Siya ay nagsalita ng malakas upang marinig siya ni Qiyongqi. Kailangan ni Qiyongqi ang ganoong apoy para lumakas, kaya maaari na siyang pumunta at magsaya kasama si Fu Hei. Pagkatapos ay umupo si Linfang na naka-cross-legged. Ang kanyang TNG sword ay lumulutang sa paligid at tinamaan din ng kidlat. Isang walang katapusang dami ng enerhiya ang pumalibot kay Linfang, sinusubukan nilang sirain ang kanyang kaluluwa. Ginamit niya ang kanyang kaluluwa upang itaas ang kanyang espada at gumamit ng ilang mga lakas upang linisin ito. Ang kanyang TNG sword ay lumipad sa itim na butas sa kalangitan, ngunit tila ito ay masisira.
Ang kaluluwa ng espada na iyon ay umiiral salamat sa mga abstruse na enerhiya. Matapos linisin ang aking espada, ang kaluluwang ibinigay ko dito ay naging sarili nitong kaluluwa. Ang unang kaluluwa na ibinigay ko sa aking espada ay isang kaluluwang kulog, ngunit ngayon kailangan kong ibigay ang aking kaluluwa sa espada na nilikha mula sa mga enerhiyang walang laman. Si Lin Feng ay basang-basa sa malamig na pawis. Ang kanyang kaluluwa ay nakaramdam ng matinding sakit, ngunit siya ay determinado. Ang kidlat na tumama sa kanya ay ang kanyang mga sangkap upang palakasin ang kanyang pisikal na katawan at palakasin din ang kanyang espada. Slash. Sa sandaling iyon, isang nakasisilaw na liwanag ng espada ang lumipat patungo kay Lin Feng, partikular sa kanyang ikatlong mata. May nagtatangkang atakihin si Lin Feng ng biglaan. Mag-ingat ka, sigaw ni Meng Qing. Si Lin Feng ay hindi gumagalaw, walang makakaistorbo sa kanya ngayon. Mamatay. Si Lin Feng ay napapalibutan ng abstruse thunder energy at bakanting espasyo. Inilabas niya ang lakas at biglang sumabog ang ulo ng surprise attacker. Ang kulog at walang laman na mga enerhiya sa espasyo na magkasama ay lumikha ng napakatinding lakas. Maraming tao ang nakapansin kay Lin Feng, at pagkatapos nilang makita ang kanyang mga pag-atake, hindi sila nang ahas na lumapit. Isa pang halimaw ang lumitaw. Siya ay nasa landas ng kaliwanagan. Siya ay nakaupo, nagsasanay sa paglilinang, lumalabag sa mga batas ng langit, at kung sino man ang manggahas na salakayin siya, sisirain niya ang mga ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1185, ang Evil Black Mage. Abstruse enerhiya ng kulog at isang malakas na walang laman na layunin sa espasyo. Hindi makapaniwala ang karamihan. May mga taong umaakyat at hindi mo kailangan ng lilang buto upang umakyat doon, ngunit maaari ka lamang umakyat sa pamamagitan ng tulay. Sabi ng isang tao, umalis ka na, hindi ko kailangan ng protektahan ako. Sabi ni Lin Feng kay Yuan Fei at sa iba pa, tumango sila. Sige. Mag-ingat ka, lahat ay nagsabi na bago bumangon sa pamamagitan ng tulay ng sigla. Kabom. Isang nakakatakot na enerhiya ang bumagsak sa katawan ni Lin Feng at marahas na niyanig ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin, tumalsik ang dugo sa kanyang bibig, at itinaas ang kanyang ulo. Empty space area, ang pinagmulan ng buhay, ang fire area ng desolation, ang nakamamatay na wind area, gusto ko ang lahat ng abstruse energies. Sabi ni Lin Feng na tumatalon. Kumalat sa hangin ang mga dagandong habang bumangon si Lin Feng patungo sa black hole. Nakakatakot na kidlatang tumama sa kanya at ang mga lakas ay hindi kapani-pani walang mapang api. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng. Siya ay naliligo sa mga nakakatakot na dumadagandong na enerhiya at gumagalaw patungo sa kalangitan na may hindi matitinag na kalooban. Kabom! Tinamaan muli ng kidlat si Lin Feng at itinulak siya pababa. Boom! Tumalon si Lin Feng at muling bumangon. Patuloy siyang tinatamaan ng kidlat, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang determinasyon. Sinubukan ni Lin Feng ng ilang beses bago siya tuluyang bumangon sa ere. Nakainggit sa kanya ang mga patuloy na nahuhulog. Si Lin Feng ang unang umakyat mula sa gitna. Sa kanyang kaliwa at kanan ay may ilang mga espesyal na lugar. Sa kanyang kaliwa ay isang nagyayelong mundo, at sa kanyang kanan ay isang mundo ng apoy. Sa itaas niya ay isang maangin na mundo na may mga bagyo at buhawi. Sa itaas pa noon ay ang walang laman na mundo ng kalawakan. At sa itaas nito ay ang mga ilog ng nakamamatay na enerhiya, at sa wakas, sa itaas ng mga iyon ay ang pinagmumulan ng buhay. Boom boom boom. Nagmukhang apokaliptik ang mga ulap sa himpapawid. Ilang hakbang pa at diretso na siyang pumasok sa walang laman na mundo ng kalawakan. Napakasakit ng pakiramdam ng laman at kaluluwa ni Lin Feng, na para bang sisabog ang kanyang katawan. Ang mga normal na tao ay hindi makayanan ang antas ng sakit. Siya ngayon ay nag-aaral ng walang laman na espasyo abstruse energies. Ang mga ito ay tumutusok sa kanyang balat, sa kanyang mga butas, tulad ng 1,000,000 karayom. Ang mga malakas na enerhiya ay sumasabog at mapanira, habang ang mga walang laman na enerhiya sa espasyo ay maaaring lumikha ng sarili nitong mga puwang, maaari rin itong masira ang kapaligiran, maaari rin itong makaimpluwensya sa bilis at mga distansya. Iyon ay isang uri ng abstruse na enerhiya na kasama ang ilang iba pang uri ng lakas. Kinailangan itong pag-aralan ng mga cultivator ng masinsinan upang maunawaan ito sa mas mataas na antas. Ipinikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata at pinagmasdan ng walang laman na enerhiya sa espasyo na dumadaloy sa buong katawan niya. Kahit masakit, hindi pinansin ni Lin Feng ang sakit dahil makakatulong ito sa kanya sa hinaharap. Bukod kay Lin Feng, ang ibang tao ay pumunta sa bakanting espasyo at pinag-aralan ang makapangyarihang walang laman na enerhiya sa espasyo. Mula sa labas, ang bakanting espasyo ay mukhang maliit, ngunit mula sa loob, ito ay napakalaki. Hindi makikita ng isa ang katapusan nito kung susubukan nila. Ang ibang mga lugar ay malamang na ganito rin. Umupo si Lin Feng na naka-cross-legged at nagmuni-muni. Naramdaman niya ang walang laman na enerhiya sa espasyo na nililinas ang kanyang kaluluwa at katawan. Sinimulan niyang unawain ang enerhiya na iyon, lalo na ang mga katangian nito sa paglaslas. Naisip ni Lin Feng si Qi Tiansheng noong pinatay niya ang gintong uwak gamit ang walang laman na lakas ng espasyo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong nakauunawa sa mga katangian ng paglalagas nito at sa mga hindi nakaunawa ay napakalaki.
Umupo si Lin Fang na naka-cross-legged sa loob ng 3 araw na ganito. Sa kanyang kamay, pinalapot niya ang isang gininto ang lakas na maaaring masira ang espasyo mismo. Kung may tumingin dito, makikita nila na patuloy itong nagbabago bawat segundo. Abstruse, walang laman na enerhiya sa espasyo. Walang pakialam nang umiti si Lin Fang. Naghahanda na siyang umalis patungo sa ibang mga lugar, gayunpaman, isang nakakatakot na enerhiya ang lumitaw. Tumingon siya at may nakita siyang nakasisilaw na damit sa di kalayuan. Nakakatakot na banal na sandata. Naglalaman ito ng tunay na abstruse empty space energies. Nanginginig si Lin Fang. Kasabay nito, napansin din ng iba ang robe na iyon. Ang mga silhouette ng maraming tao ay kumikislap patungo sa robe na iyon. Biz. Binago ni Lin Fang ang kanyang mukha at damit, pati na rin ang kanyang chi. Ngayon ay napapaligiran siya ng masasamang lakas ng pagmumura at nagmukhang isang itim na salamangkero. Nagsimula siyang tumakbo habang hawak ang cetro sa kanyang kamay. Nang maramdaman ng karamihan ng masasamang enerhiya na iyon, ang ilang tao ay tumalikod at itinapon ang kanilang mga sarili kay Lin Fang. Sino ang lalaking iyon? Tanong ng isang tao. Napapaligiran siya ng mga nagmumura na enerhiya at ang kanyang chi ay hindi kapanipaniwalang masama. Sumpa. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at lumitaw ang mga enerhiya na bumagsak sa kalangitan at bumagsak sa nakasisilaw na damit na iyon. May nagunat ng kamay at nilagay ang kamay sa robe, pero bigla siyang sumigaw ng nakakakilabot. Bumalat sa kamay niya ang mga lakas ng pagsumpa. Cursing energies, sino ka? Tanong ng taong iyon na lumingon at malamig na nakatingin kay Lin Fang. Kung ang karakter na iyon na nakaitim na balabal ay nagtatago doon sa buong panahon. Akin ang robe na iyan. Sabi ni Lin Fang sa malalim at masamang boses. Nagpatuloy siya sa paggalaw patungo sa robe. Walang nakakakita sa totoong cultivation level ni Lin Fang dahil napapaligiran siya ng mga mapangahas na lakas na iyon. Mamatay. Sigaw ng isang tao sa kanaglabas ng lace rating energies. Sirain. Itinuro ni Lin Fang ang taong iyon gamit ang kanyang scepter at nawala ang lace rating energy ng kanyang kaaway. Malamig na tiningnan siya ni Lin Fang at sinabing, mamamatay ang mga magtatangka na harapin ako. Sumpa. Ang mga lakas ng pagmumura ay bumaba mula sa langit at ang dalisay na chi ng taong iyon ay bumagsak sa kalangitan, ngunit ang mga lakas ng pagsumpa ay napakalakas. Itinuro ni Lin Fang ang kanyang cetro sa kalaban at muling pinalibutan siya ng mga nagmumura na enerhiya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nahiga at namatay. Nanginginig ang lahat. Ang cetro na iyon ay mas mahusay pa kaysa sa isang mataas na antas ng banal na sandata, ito ay isang walang katulad na banal na sandata. Kailangang mamatay ang mga nagtangkang hamarang sa may-ari nito. Sino ka? Tanong ng isang taong nakatitig kay Lin Fang sa malamig na paraan. Isa ito sa 10 pinakamalakas na cultivator ng probinsya, si Qi Tiansheng. Hindi naman importante yon, mamamatay yung makakaharap ko. Si Lin Fang ay naglalabas pa rin ng mga lakas ng pagsumpa gamit ang kanyang cetro.